lately kasi may nagiging symptoms tong motor ko eh. Ito lang, very recent nga lang, na pagka hindi mo nakuha ng unang start or yung unang push start, ang nangyayari, wala na, mahirap ng paanda rin. So kailangan kick nang gamitin. Nakaugalian ko lang kasi na na push start talaga ang ginagamit ko dito kahit na umaga. So ito, subukan natin. So ito na nga, tatry na natin siya from cold start. Ayan, switch on, then push. Ayun, buti umandar pa siya. So far naman umandar siya. Ito, try natin patayin. Pagka hindi na nakuha, ayun, narinig na ba yun? Palinig ko ulit ha. Ito. Ayan o, dinig ba? Yun yung symptoms. So ano kaya nangyari? Bakit nagkaganon? By the way nga pala, itong battery ko is nasa 3 years na. 2021, October 2021. Ano na ngayon, katapusan ng April 2025. So magpo 4 years na siya actually sa October. So I guess battery nga siguro to. So na-diagnose na pala natin tong itong naging sira nitong motor ko. Battery na siya. So ayun, although kaya pa yung mga ilaw, hindi niya na kayang i-drive yung starter. Kaya no choice kundi bumili na ng battery, since yung battery naman is umabot naman ng 3 years eh. Hindi pa branded yung binili kong battery So yun, bubili na rin pala tayo. Ito, yung nabili nating brand ngayon is Victory. Ayos naman siya, recommended nung katabi naming motorcycle parts dito sa amin. Ayan, maintenance free battery, superior quality So ayan, Victory yung brand. Hindi ko lang din alam pa yung kung sino may gawa, pero hopefully magandang brand nga talaga siya, kasi meron naman siya nito yung kanyang certified na good quality. So ayan, nabili ko nga pala siya ng 550 lang. Yung price niya talaga is 580. Binigay sa akin ng 550. So eto, yung specification is 12N 5L. So pareho nitong ating stock. So yun, tara, salpak na natin. So ito, para may salpak natin yung ating battery, kailangan mo nating tanggalin tong side cover ng ating YTX. So gamit tayo ng Phillips screw. Ito, para mabuksan. Ayan, Phillips
screw ang ginamit natin. Ito. Ayan. So, pagkatanggal nung screw bolt niya, ito naman na. Ayan. Oops! Mali! Doon pala dapat tayo sa kabila. Okay. Ayun, lesson learned. Hindi pala sa left side, sa right side pala dapat. So, ito. Dito na sa right side yung desusi ang pagtanggal ng ng side cover. So, ayan. Ayun. So, ito na yung ating dating battery na kailangan nating palitan. Then, still, gamit pa rin tayo ng eto, Phillips screw. Kasi itong bolts nito, bolt screw niya is pang Phillips. Otherwise, kung gusto mong gumamit ng, pwede rin naman na either Phillips screw ang gagamitin mo or kung hindi ako nagkakamali, number 8. Wait, check natin. Number 8 na socket or wrench. So, ayan. Number 8 nga. Then, ito. Tanggalin na natin. Tanggal na yun sa positive. Then, sa negative, natanggal na. Then itong positive naman ngayon. Ayan. Alright. So, ayan. Then, ito, yung parang belt niya na rubberize. Yung pinaka holder ng ating battery. Ayun. Then, hugot. Ayan, nahugot na. So, ito na yung ating dating battery. Ayan, yan ang magiging itsura ng loob ng ating tawag dito. Loob ng ating battery case pagka walang laman. So, ito ngayon, buksan natin itong ating bagong battery. Ayan, meron siyang kasamang bolts, bolt and nut. Then, ayan na siya. So, comparing, parehong-pareho ng size. Ayan. Ito, pak na muna natin dito. Then, labas natin ng konti para maayos nating maikabit.
Aha. Need yata natin palitan yung itong bolt and nut natin kasi hindi siya ka-size. I mean, itong nut hindi siya salpak na salpak doon. But still, gagamitin natin tong washers para maganda ang fitting. So, washer sa yan. Washer sa bolt, tapos itong nut dito sa likod. Ayun. May ibang meron daw tamang proseso ng pagkabit nitong kung hindi ko masiguro kung una ba dapat ang negative or unang positive, but then eto, comment nyo na lang kung yung mga nakakaalam kung ano mga dapat ang nauuna, kung negative or positive. But then itong ginawa ko, una kong isinalpak is itong negative. So correct me if I'm wrong, para malaman din ng mga ating mga kasamahan or ako na rin, para malaman ko kung ano nga yung dapat, kung ano yung tama. So ayan, ito na yung positive na yung kinakabit ko ngayon. Oops, nalaglag. Yun. Higpitan lang natin maigi. Kasi kung minsan isa yan sa nagpapapalya ng ating battery pagka hindi maganda yung pagkakabit ng terminal, pag hindi mahigpit or wala sa tamang higpit. Then yung negative, higpitan din natin. I guess so, okay na yan. Tapos itong ating holder, ay parang itong belt, ayan, so parang hindi siya gumagalaw. So, ayun. Next is try na natin i-start. Huwag na natin sara. I-start lang muna natin. So, ito na yung susi. So, ayan. Turn on. Ayun, lumilaw yung neutral. So push start. Alright. So yun na siya.
gumagana yung ating battery ulit ngayon. So, ganun lang. Pagka nakaramdam kayo ng symptoms na ganun, ayun, namatay. Pag nakaramdam ng symptoms ng ganun sa inyong sa inyong motor, battery lang. Battery lang ang sira pagka ganun. Ayun. Kakat ko na tong video from here. Sana nakapag-share na naman ako ng matututunan ng ating mga kapwa YTX users. And para tuloy-tuloy nyo sanang supportahan tong channel ko para sama-sama tayong matuto. Maraming salamat.